Alan Peter Cayetano nahalal bilang bagong Senate President. Ginawa ng National Bureau of Investigation kay Senator Bato de la Rosa mali ayon kay Vice President Sara Duterte. Senator Ronald Bato de la Rosa mananatili sa protective custody ng Senado sa kabila ng ICC warrant. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte inendorso na ng Kamara sa Senado. Ilang kongresista nanindigang dapat ituloy ang impeachment laban kay VP Sara kahit nagpalit liderato sa Senado. Nahalal bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano kapalit ni Senator Vicente Tito Soto III. 13 senador ang bumoto pabor kay Cayetano habang 9 naman kay Soto at 2 ang nag-abstain. Itinanggi naman ni Cayetano na may kaugnayan sa planong pagpapatigil ng impeachment ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa pagpapalit ng liderato, nanumpa rin bilang Senate Pro Tempore si Senator Loren Legarda, kapalit ni Senator Panfilo Ping Lacson. With 13 votes for Senator Alan Peter Cayetano and 9 votes for Senator Tito Soto and 2 abstention, Senator Cayetano is hereby elected as the new Senate President. Hindi tama ang ginawa ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Vice President Sara Duterte, hindi makatwiran ang hakbang na ito gaya na rin ng ginawa sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Samantala, sinabi ni VP Sara na dapat igalang na lang ang naging pagbabago sa liderato ng Senado. Kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang botohan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro. Matapos ang halos 6 na buwang hindi pagpapakita sa Senado, sorpresang pumasok ng personal kahapon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa kanyang pagdating, naging maaksyon ang mga tagpo matapos niyang abutan na nakaabang sa kanya sa Senado. Ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa isang CCTV footage, makikita na nagtatatakbo paakyat ng hagdanan ang senador mula sa mga taga-NBI. Pasok ko dito sa baba, may nakaabang nga ng mga NBI na kasibilyan. Tinarak ako at ayaw akong paakyatin. So nakipag-wrestling ko sa kanila kasi dipigilan ako eh. Kaya nagtatawag na dito. O nakipag-wrestling ko sa kanila para makapasok ako dito. Bakit daw po nila kayo hinaharang? I don't know. Baka ayaw na ako makabuto para hindi mapalitan ang liderato ng Senado. So nagagalit? Ano pa bang ibang purpose doon? Bakit po nila hinaharang? Nagkaroon ng komosyon sa Senado kung saan kinailangan i-lockdown ang buong gusali. Kalaunan ay nagpasya ang liderato ng Senado na isailalim sa protective custody si Senator De La Rosa. Dahil sa tensyon, nagkaroon ng mahabang pag-uusap sina Senate President Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag. Sa huli, sinabi ni Director Matibag na hindi nila aarestuhin si Senator Bato habang ito ay nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Pirma naman ni Senate President Cayetano ang impormasyong ito. Umapila rin aniya siya sa NBI na mag-apply ng warrant sa Korte sa Pilipinas at pairali ng due process na naaayon sa ating batas. We will see what the rest of government says. But ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa atin kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, not weaken.
Ang pagkaalam ko, kinakailangan yung ICC magsasabi sa Interpol, ang Philippine counterpart ng Interpol, yung Philippine Council for Transnational Crime, yung PCTC. Hindi naman PCTC to NBI to At saka higit sa lahat, kinakailangan pumunta muna sa korte na Pilipino. Para for enforcement of foreign judgment, kailangan sila kumuha ng warrant. Kaya saan yung warrant silang Pinoy? Sa mga ngayon stand, Ewan ko sa kanila. So ibig sabihin, Ako talagang bastusan na to, sangkatutak na bastusan, sinugod na yung Senate, sinakta ng isang senador, duguan si Senator Bato, kailaking tao, talagang dinamba, rinesling, andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, binugbog naman yung ating security isa. Ano ba naman to? Tama ba to? Konting respeto naman. Nang iniutos ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 kagabi, oras dito sa Pilipinas ang pagbabago ng klasifikasyon ng warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa pagiging secret tungo sa pagiging public. Ang nasabing warrant ay orihinal na inisyu noong November 6, 2025, ngunit pinanatiling confidential o under seal sa loob ng ilang buwan. Sa panayam kanina, sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randos Tuanyo na ipatutupad nila ito kapag mayroon ng court order. Base sa proseso, kailangan mo nang dumaan sa local court ang arrest warrant ng ICC upang maberipika. Nauna nang kinumpirma ng ICC ang lumabas na arrest warrant laban kay Senator Bato. Sa ngayon ay mahigpit pa rin ang seguridad dito sa Senado. Hindi basta pinapapasok yung mga pumapasok dito. Maliban na lamang doon sa mga may ID ng Senado o kaya yung may mga official function dito na nandun sa kanilang mga talaan. Kaninang umaga, nadatnan natin na nagpo-programa pa yung nasa kulang sa 20 supporter ni Senator Bato de la Rosa dito sa harap ng Senado. Pero dahil kanina, nung uminit na bandang alas 10, ay unti-unti silang umalis. Pero sabi nila ay babalik sila at yung mga kasama nila ay inaasahan nila makamamayang hapon ay bumalik din dito. Sa pangalawang pagkakataon ay muling na-impeach si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Sa final tally kahapon na 257-25-9, mayorya ang pabor na i-transmit ang resolusyong lakip ang Articles of Impeachment papuntang Senado upang formal nang masimulan ang paglilitis laban sa bise. Matapos ipaliwanag ng ilang mga kongresista ang kanilang boto, naghain ng mosyon si Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na ihanda na ng House Secretary General ang transmittal nito paakyat ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate. Matapos ang pagpapalit ng liderato sa Senado kahapon, hindi pa napag-uusapan kung paano ang magiging trato ng bagong Senate leadership sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naging abala kahapon ang mga senador sa nangyaring komosyon ng magpakitang personal sa plenaryo si Senator Ronald Bato de la Rosa na halos 6 na buwang wala sa Senado. Dahil dito, ito ang naging sentro ng mga kaganapan sa Senado hanggang kinagabihan. Ngunit nang matanong sa isang ambush interview si Senator Amy Marcos kaugnay ng impeachment, naniniwala siya na magbabatay ang kasalukuyang liderato sa kung ano ang nakasaad sa konstitusyon. Tignan natin, pero I have no doubt that the new Senate President as well as the new majority will comply with their duty to follow the Constitution and all the laws. Una nang sinabi ng mga dating miyembro ng minorya bago magpalit yung liderato ng Senado kahapon na yung nangyaring change of leadership dito ay walang kinalaman dun sa mga bali-balitang umano'y pagpigil doon sa pagkoconvene ng Senado bilang isang impeachment court para masimulan yung paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, tiniyak naman ng minorya na hindi nila pipigilan yung pagkoconvene ng Senado at gagawin nila yung kanilang constitutional mandate pagdating dito sa inaasahang impeachment ng pangalawang Pangulo sa Senado. Una ng